This is my final prediction sa Mr. Supranational 2025. Hello Parawelas, mabuhay. This is Gay Salartega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon. Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa support. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gay Salartega, Cruella in Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. At ito na nga ang hinihintay nating lahat. Iniintay ko lang pala. Hindi ko na kayo dama. Malinis kayo eh. Ako lang. Ako lang ang maharot. Di ba? At ito na ang hinihintay ninyo, ang aking final prediction dito sa Mr. Supranational 2025. Di ba? Nakakaloka. Ayun na nga, syempre, natuwa talaga ako this year kasi maraming deserve na pumasok sa akin. Charot na. Hindi, na pumasok sa puso ko na pwedeng manalo dito sa Mr. Supranational 2025. Kumbaga, more chances of winning. Maraming pagpipilian, maraming pwedeng hawakan at nangangatog pa. Charot lang. Hindi. Yung maraming deserving, yung quality ng pagkatao, credential, di ba? The face, everything, yung pagkalalaki. Charot lang. Hindi, ito na ang aking final prediction. Ang Mr. Supranational ay parang supranational din yung pag-select nila. Ang supranational kasi pwede silang mag-select ng 8 per region, tapos 2 lang sa region na to, kung 2 lang din talaga ang magaling. Ganun kasi sila, hindi sila yung 5 sa region na Africa, 5 sa region ng Europe, o di ba? Hindi sila ganon. Pag nakita nilang mas maraming magaling sa Europe, mas marami silang pipiliin. Pag makita nilang mas maraming magaling sa Americas, mas marami din silang pipiliin. Hindi sila nagbibigay ng numbers na ito lang dapat pumasok. Ganon. So, yun yung napakaganda sa Supranational, Miss and Mr. Supranational. Ngayon, kung sa Miss Supranational, by group ako pagpili. Ako dito naman ay by countdown talaga. Number 15 sa aking listahan, Venezuela. I love the credential, I love the face. Medyo hindi ko masyadong bet yung body kasi masyadong masculine. Nakakalalaki siya, ganon. Parang nanghahamon. Nanghahamon ang away ng bongga-bongga. Pero nilagay ko lang siya, nahihinaan ako. Pero wala naman akong problema kung umabot man siya hanggang sa dulo. Pero face card talaga. At saka ang ganda ng credential. Pero pasok sa number 15, Venezuela. My number 14 sa aking listahan, Spain. Alam mo kung bakit si Spain? Parang na-awkwardan lang ako pag nag-smile siya. Pero everything, the physique, everything about him is Mr. Supranational. Medyo na-awkwardan lang talaga ako pag mag-smile siya, pag maglakad siya, parang hindi siya confident. So, ayun lang. Pero si Spain ay pwede na. Pwede nang maging asawa ni charot lang. Number 13 sa aking listahan, India. Sabi ko nga sa inyo sa mga lives ko, si Mr. India, ang gwapo niya pag siya lang mag-isa. Ang hot, ang galing, ang ganda ng katawan. Alam mo yun, ang lakas ng dating. Pero pag itinabi na siya sa ibang kandidata, kahit hindi gwapo yung katabi niya, nalulukob siya. Kumbaga, nawawala siya. Yung dating ng mga katabi niya yung lumulukob sa kanya. Kahit na medyo kakaiba si Mr. India. But still, siya pa rin yung pasok pa rin siya sa banga at number 13. My number 12 sa aking listahan, hindi ko nga alam kung bakit ito pinasok, pero sabi ko ipasok ko na. Ewan ko, pat number 12 pa rin siya. Brazil, si Brazil facially talaga lang namang pang Mr. Supranational. Credential. But I don't like the height. Maliit siya. Isa siya sa mga maliit sa kompetisyon ng bonggang-bongga. Pwede na rin, pero nakikitaan ko kasi siya ng potential sana. Magaling siya pag mag-isa siya, parang si India din. Pero pag sinama na siya sa sa karamihan ay parang small but terrible pala si Brazil. Nakakaloka. My number 11 sa aking listahan, facially face card, Malta.
Ilagay ko lang siya sa number 11 kasi ang daming malalakas na European candidates ngayon at hindi mo pwede na, ay, pwede mo siyang iangat, ay, pwede mo siyang ingat, ganon. Malaming malakas. Kaya number 11 lang talaga yung pwede niyang pagkakalagyan sa akin. Ganon. Ganon, nakaka-hurt, pero I like him so much. I love the everything, the face, everything. And hopefully, umusad pa siya sa competition. Kasi deserve naman niya. Pero so far, for me, number 11 siya sa aking listahan. Okay, papasok na tayo sa aking number 10. My number 10 sa aking listahan, Canada. I love the physique. Gusto ko yung ganun lang. Hindi masyadong maskulado, hindi masyadong ano. I love the tiger look. Yung parang pag tinitingnan ka, parang akin ka lang. Hindi ka pwedeng makalabas ng kwarto hanggat hindi ka humihingal. Mga ganong level. Mga ganong level talaga si Mr. Supranational Canada. Parang nag-i-enjoy ka sa akin. Parang mga ganon yung sinasabi niya. Parang wala kang dull moment sa kanya. Sa titig pa lang niya, ay, mangingisay ka na. Mga ganong level si Mr. Canada. Ay, pasok na pasok sa banga. Mr. Canada at number 10. Oh, harot-harot talaga. May mga prediction. Ang harot-harot. Prediction ang harot. Number 9 sa aking listahan. Isa to sa mga favorite ko. I don't know. Iba lang talaga yung dating. Mr. Indonesia. Iba yung dating niya. Hindi siya yung kagwapuhan kagaya ng mga European candidates at mga American candidates. At sa mga Asian din, hindi siya yung pinakagwapo, pero siya ang may pinakamalakas ang dating. Sa lahat ng Asian, siya yung nakakalalaki. Parang ang sarap-sarap niya. Hipon ba ito? Hindi siya yung gwapo, literal na Mr. Hong Kong. Kasi hindi rin siya kasing gwapo ni Kenneth. Gwapo si Kenneth. Pero ang sarap-sarap niya. Parang ganun yung feel ko sa kanya. Parang, pang mapapakagat lower lips ka. Ganun yung feel sa akin ni Mr. Indonesia. Kaya feeling ko, kakabog talaga siya kala competition. Ano ba naman yan? Prediction ba to? Prediction ba to? Harutan. O, diba? Number 8 sa akin listahan. Ano ba naman to? Ang dami naman pumapasok ng mga demonyo sa utak ko. Number 8 sa aking listahan. Czech Republic. My gosh. Pag tinitingnan ka ni Czech Republic, talagang nangangatog ka na. Pag hinawakan ka, talagang mangingisay ka na. Lalo na pag hinyakap ka niya, siguradong durog ka. Ganun talaga yung feeling mo pag si Czech Republic. My goodness, purigaba. Purigaba. Czech Republic, daddy! Talagang mapasasabi ko talagang daddy. Literal. Oh, diba? Czech Republic at my number 8. Dito naman tayo sa number 5. Curaçao. Oh, di ba? Si Mr. Curaçao, hindi ako magtataka kung mananalo to. Walaan ko talagang violence reaction. The Bazzarella, everything, kung paano na i-showcase yung sarili niya sa audience, lalong-lalo na doon sa Supra Model. Oh my God. Iba yung dating, iba yung charisma. Pag tumingin siya, ay. Ano ba ito? Parang hindi na to prediction. Ba't gano'n? Ba't nag-iiba ako? Nag-iibang anyo ako pag ganito yung mga pinipredict ko. Ewan ko sa'yo, Curaçao at number 7. Ay, nako, bakit, bago ako magbanggit ng, ay, ito muna, number 6 sa akin lista. Parang wala ako sa wisyo pag ganitong mga usapan, di ba? Number 6 sa akin listahan. Actually, potential na top 5 talaga to. At kung tumap 5 man to, wala talaga akong ding masabi. At kung manalo, wala rin akong masabi. Number 6 sa aking listahan, France. Nilagay ko lang siya sa number 6 kasi mas may angat sa kanya sa European group. So, nilagay ko lang siya sa aking number 6. Pero, potential winner. Ito sa mga gusto ko at saka sa mga night. Alam mo yun, parang si Czech Republic ka, titig pa lang niya, nangangatog ka na. O, diba? Eh, lalo na pag hinawakan ka, baka kumbulsyonin ka na. Sos Mariosep Puriagaba. Diba? Mga mapapaganon ka na lang talaga sa kay France. So, eto, bago muna ako magbanggit ng aking top 5, possible din na pumasok sa semi-finalist si sino ba ito? Si Peru.
kasi hindi ko siya pinasok. At possible din na papasok si Hong Kong, si Vietnam, at Dominican Republic ng bonggang-bongga. Hindi ko sila isinama dito. And of course, Ecuador. Hindi ko sila isinama dito kasi top 15 lang. Pero kung top 20 man ang selection, pasok sila sa banga ng bonggang-bongga. It's Peru, Ecuador, Hong Kong, Vietnam, and Dominican Republic. Ayan. So, eto na. Dito na tayo sa final 5 ko. Hopefully, magkatotoo to. Pero, wait lang muna. Bago ako magbanggit ng aking final 5, Delight. Diyos Mario, si Kuya Gaba. Sana ganito na lang. Ang sarap ng Delight, ha. So, to be honest, nararamdaman ko kasi na delight sila. Charot lang. Eto na nga, ang kulit-kulit ko, ang harot-harot, nakakaloka. Baka isipin nila, ang harot-harot ko, ang pokpok ko naman. Walang ganun, talaga, formal talaga ako in person. Ganito lang talaga ako sa mga prediction pag men's up. Number 5 sa aking listahan. Actually, siya lang yung pinasok ko na hindi masyadong supranational prototype. But, lumalaban ng bonggang-bongga. May number 5 sa aking listahan, Philippines, Kenneth Kabungkal. To be honest, one of the best pageant kasi ang supranational. At tuwang-tuwa talaga si Kenneth nung siya ang ipinanalo ng Mr. of Pilipinas para sa supranational na mag-represent. Kasi natupad na ang pangarap niyang maipadala sa pinakamalaking pageant sa buong mundo. And nakita ko naman yung effort, dedication, and everything. Alam mo naman, di ba? Nakikita. When it comes sa credential and personality, at kung doon lang magbe-base ang supranational at hindi sa looks and physique, it's gonna be Kenneth Kabungkal. Walang duda. Pero kung may plus, pero kung i-consider nila ang looks and physique, medyo matatalo tayo doon ng bonggang-bongga. Pero when it comes sa personality and credential, pasok sa banga, Mr. Supranational talaga si Kenneth Kabungkal. Pasok sa number 5. Number 4 sa aking listahan, lagi kong naalala ang delight pag naalala ko si number 4, Nigeria. Nigeria, ano ba? Si Nigeria, ano ba? Nigeria. Oh, Nigeria. Paano ba? Paano ko explain? Sige na, Nigeria, number 4 sa aking listahan. Nagkataon lang na African kasi yung yung last winner. At mukhang parang back to black or parang hindi mangyayari sa supranational. Pero deserved naman ni Nigeria kung sakali man, ha. Pero sobrang deserved. Looks, physique, and the credential. I don't know the personality. Siyempre, hindi ko naman siya nakasama. Pasok sa banga talaga tong si Nigeria. Kaya nilagay ko siya sa aking number 4. Ngayon, eto maloloka kayo, bakit nilagay ko siya sa aking aking number 3. Pero, may kakaiba akong ramdam sa kanya. Number 3 sa aking listahan, Puerto Rico. Hindi ko alam. May nararamdaman na akong kakaiba sa kanya. Kung hindi man siya umabot, ay hindi. Pero may something sa akin habang naglista ako ng possible na possible na ranking. Si Puerto Rico pwede. Si Puerto Rico magaling. Si Puerto Rico lahat. Credential, physique, body, ano ba tawag doon? Masculinity. Basta, lahat naman makikita mo. Pero hindi siya nagsistand out kagaya ng ibang mga contestant. Pero ipapasok ko talaga siya sa number 3. Kung mali man ako, edi sorry. Madali lang naman ako kausapin. Pero I think Puerto Rico, as a representative of Caribbean, pasok sa mga siya ang top from the Caribbean. Ayun. Eto na. Pinagpawisan ako. May number 2 sa aking listahan. Mexico. To be fair, sa lahat ng kalalakihan dito sa Mr. Supranational, siya talaga ang pinaka-prototype ng Mr. Supranational na magpapanalo ng mga ganitong mukha kay Mr. Mexico. Hindi lang siya ganun ka yung
yung physique niya, hindi ganun ka-amazing kagaya sa ibang mga contestant or kagaya sa ibang mga winner, previous winner. Medyo doon siya sa payat side. Hindi naman siya payat, maganda yung katawan niya, pero yung wala siyang puwet. Hindi naman ako na turn off, but wala siyang puwet, pero amazing yung physique, face card, amazing. Nakakapanghina, ganun. Nakakapanghina ng bonggang-bongga. Pero still, nilagay ko pa rin sa aking number 2, Mexico, ng bonggang-bongga. Feeling ko siya talaga ang representative from the Americas region. So, Mexico at may number 2. Ano ito na guys, ang ating predicted winner sa Mr. Super National 2025, the Netherlands. Siya talaga wala nag-adjust talaga siya. In-adjust niya yung sarili niya para sa prototype ng supranational. Nagpabigote, nagpabalbas, nagpatang, everything. Kasi baby boy to Pero nag-adjust ng bonggang-bongga for this pageant. At doon ko nakita yung effort na gusto niyang manalo. The credential and everything, physique, face card. Wala ka nang hahanapin pa. Si Mr. Netherlands na yan. Kaya, kung sino man ang mananalo sa sa finals ng Mr. Supranational, wala naman ako sigurong itulak kabigin kung sino man dito sa top 15 ko na to, kung sino man sa kanila. Wala akong violent reaction. Pero my choice, my love, Mr. Netherlands, 'di ba? Mukhang siya at mukhang maibabalik na sa Europe ang corona. 'Di ba? Kasi naging Latino, tapos naging African, so possible European and Asian ang mananalo Mr. Supranational 2025. Baka naman. Pero siya ang aking predicted winner para sa Mr. Supranational 2025. There you go guys. Maraming salamat at sana ay i-share ninyo ang aking prediction at sama-sama tayong tumawa at wag puro conservative kayo dyan na kunwari wala kayong ginawang mali sa buhay niyo. Ayun lang guys, maraming salamat. This has been Kazel Ortega. I-comment lang ninyo dyan sa below kung sino yung mga bet at mga gusto ninyong mga bet at gusto ninyo na manalo sa Mr. Supranational. Shout out dyan sa lahat ng members ng Cruella of Pageantry. My name is Kazel and bye!